Sa bahay nga ni Astor Fields ay nagre-rekomenda si Lavender ng mga kulay na bagay nga sa tema ng anniversary party ni na Iris at Tyrone. Bronze nga ang napiling kulay ni Lavender. Hilaw naman na tumatawa si Iris sa harap ni Lavender at sinabing pinagkakatiwalaan niya ito. At ito na daw ang bahala sa lahat. Gusto lang daw kasi nitong si Iris na imbitahan ang lahat ng kaibigan nito para i-celebrate ang matibay na pagsasama nila ni Tyrone. Sa kabila daw ng lahat ng mga nangyari sa kanila. Manluloko man daw si Tyrone, ngunit nanghihingin daw ito ng tawad sa kanya. Kaya niya ito binigyan ng pangalawang pagkakataon. Mahal na mahal daw nito si Tyrone. Tahimik naman na nakikinig lamang sina Tyrone at Lavender kay Iris. Samantala, sa bahay naman ng mga Benavides ay naalala pa rin ni Heather ang nangyari kay Marigold. Naalala din niya ang pagsakay ni Vittorio sa katawan ni Marigold sa sasakyan nito at paghingi niya ng tawad sa ama niya. Bumalik naman siya sa kasalukuyan dahil nilapitan siya ni Vittorio at tinanong kung okay lang ba daw ito. Pinainom naman siya ni Vittorio ng gamot sa kwarto nito at pinapakalma. Kausap naman ni Jasmine si Astor sa telepono. Sinabi nga niya rito na minabadali na nga ni Iris ang party nito. At dahil doon ay nagtataka nga itong si Jasmine. Sinabihan naman siya ni Astor na parang may mali daw sa mga nangyayari. Gusto naman samahan ni Astor si Lavender, ngunit pinigilan agad siya nito. At manatili na lamang daw di umano ito sa malayo at kasama si Mira. Sabi naman ni Astor sa kanya ay wag daw mag-alala itong si Jasmine dahil kasama naman daw nila si Agent Pascual at sana daw ay ganun din ang ginagawa ni Xandro sa kanya. Magkausap naman sina Iris at Tyrone sa higaan at tinanong nga nitong si Tyrone si Iris kung bakit mag-iimbita daw sila ng maraming bisita para sa party nila. Hindi daw ba pwedeng silang dalawa na lamang daw ang mag-celebrate? Nagpumilit naman itong si Iris kay Tyrone na pagbigyan na lamang nito ang gusto niya. Wala namang nagawa at tumango na lamang itong si Tyrone sa kagustuhan ni Iris. Habang nasa banyo naman si Tyrone at tila malalim ang iniisip nito, ay minamasdan naman ni Iris ang hawak-hawak niyang litrato ng pamilya ni Jasmine. Binisita at kinumusta naman ni Jasmine si Xandro sa bahay nito. Pumunta raw doon si Jasmine dahil gusto daw nitong makausap si Xandro tungkol sa nangyari sa kanilang tatlo ni na Tyrone. Sabi naman ni Xandro ay wala daw siyang karapatan magselos at tinanong nga itong si Jasmine kung mahal pa daw ba nito si Tyrone. Hindi naman ang sagot ni Jasmine sa kanya. Mas importante raw kay Jasmine ang anak nito at ginagawa daw nito ang lahat para malinis ang pangalan niya. Ganon din daw dapat ang gawin ni Xandro. Sabi naman ni Xandro ay hindi siya nag-aaksaya ng oras at ginagawa din daw nito ang trabaho niya. At ginagawa din daw nito ang lahat para sa mag-ina niya. Binigay naman ni Xandro kay Jasmine ang mga listahan ng mga high-ranking officials at isang pangalan na lamang daw ang hinihintay nito para makumpleto na ang investigasyon niya. Pero sa lahat daw ng pangalan na yon ay nauugnay ang pangalan ni Tyrone. Kaya nagtataka siya kung bakit pinagkakatiwalaan pa rin ito ni Jasmine. Nagpasalamat naman si Jasmine kay Xandro sa mga nagawa nito sa kanya. Pero hindi daw di umano nito masusuklian ang nararamdaman ni Xandro. Hindi naman daw siya pipilitin ni Xandro at hindi daw niya ito masisisi dahil si Tyrone pa rin daw ang ama ng anak niya. Okay lang daw kung mahal pa nito si Tyrone. Sinabihan naman siya ni Jasmine na hindi na nga nito mahal si Tyrone. Hinila at hinawakan naman ni Xandro si Jasmine at sinabi nito kung ano nga ang pinapasok nitong si Jasmine. Kung mahuli man daw itong si Tyrone ay siguradong madadamay siya. At poprotektahan daw nito si Jasmine at gagawin nito ang lahat para hindi ito matulad kay Ivy. Nagpupumiglas naman itong si Jasmine sa hawak ni Xandro at sinigawan ito. At sinabing hindi ito si Ivy at tumalikod kay Xandro sabay alis. Tinatawag naman siya ni Xandro. Galit naman na sinabihan ni Jasmine si Xandro na tumigil na ito. Hindi daw di umano ito ang Xandro na kilala niya. Sabi naman ni Xandro ay hindi daw ito si Tyrone na nangloko sa kanya. At ginawa daw nito ang lahat para daw sa kanya. Tinulungan daw siya ni Xandro at ibinigay ang lahat. Sabi naman sa kanya ni Jasmine ay nakikita lamang daw ni Xandro kay Jasmine ang asawa niyang si Ivy. At naiintindihan daw ito ni Jasmine ang nararamdaman ni Xandro. Yung pakiramdam daw ng pagkawala ng mag-ina niya at pakiramdam ng pangungulila sa mga minamahal. Ngunit paano daw ito makakahanap ng katahimikan kung magmamahal lang daw ito ng isang ilusyon? Hindi nga daw ito si Ivy, siya daw si Jasmine Flores at wala na daw silang magagawa para maibalik pa ang asawa nito. Pero meron daw silang magagawa para makakuha ng hustisya sa pagkawala ng mag-ina niya. At wala di umano kinalaman si Tyrone sa pagkawala nila. Masaya namang binati ni Iris si Tyrone sa araw ng anniversary nila. Pinakita naman ni Iris ang wedding ring niya kay Tyrone at ayon dito ay tinago niya ito.
Pinasuot naman niya ito kay Tyrone sa daliri niya. Tinanong din siya ni Iris kung naitago din ba niya ang wedding ring nila. Ngunit naiwala daw ito ni Tyrone sa China. Malungkot naman si Iris at sinabing sayang naman daw yun at hindi daw yun kayang mapalitan. Tinanong naman siya ni Tyrone kung saan ito pupunta at sagot naman ni Iris sa kanya ay may gagawin lang daw siya sa trabaho. Magkasama naman sina Iris at Harry. Pinapakita nga ni Harry ang mga larawan ni na Jasmine at ng pamilya nito. At pinakilala nga ni Harry kay Iris isa-isa ang nasa larawan. May fingerprints daw na nakuha sa litrato at isa sa nakuha ay ang fingerprints nga ni Jasmine Flores. Nakumpirma na nga ni Iris na si Lavender at Jasmine ay iisa.